Problemado talaga ako sa mga nangyayari sa akin sa trabaho. Mag-usap tayo. Mag-usap tayo, Miss Malu, ang programang tatalakay at magbibigay payo sa iba't ibang problemang pinagdadaanan mo. Mag-usap tayo tuwing linggo 1:00 ng hapon dito sa DZRH. Para makausap si Miss Malu, text na sa 0919-873-1921. It's 1:02 in the afternoon. Ito po si Miss Malu Cervantes, ang inyong life coach ng bayan. Magsasama-sama na naman po tayo ngayon. Every Sunday po ang ating programa. Mag-usap tayo, Miss Malu. 1 to 2 p.m. po. So, yung mga nagte-text sa akin, bakit daw hindi ako naririnig? Monday pa lang, Tuesday pa lang. Every Sunday lang po tayo, 1 to 2 p.m. At yun naman, nakuha ang aking numero pero nakalimutan din ng istasyon na ako naman, nakikita niyo yung aking background. DZRH po tayo, 666 in the AM band. Okay ho? At apelido ko po, Cervantes. Marami ho kaming Malu dito, kaya I am Malu Cervantes, ang inyong life coach ng bayan. Ang ating hong programa ay the very first professional life coaching on-air program for the masses. So, medyo matagal-tagal ko na hong hindi na uulit ito. Kasi naman, I'm sure if you're a regular listener, at marami ho tayong regular listeners, and thank you very much for making us still number 1 on its time slot, no? Pero marami hong bago. Okay, kasi every last quarter, mga 1:45, mga importante hong segment sa akin yan kasi doon nagkakaroon ng mga bagong tagapakinig, no? So, iba inaasahan mag-a-advise ako. At sasabihin ko sa kanila, eksakto, step by step what to do. So, I need very quickly to tell you, I am a certified Gestalt life coach ho. Hindi ho ako counselor, hindi ho ako advisor. Ano daw ba ang difference ng life coach? Gumagamit din ho ako ng advices, gumagamit din ho ako ng counseling, pero hindi ho yung pagkakaalam ninyo na ganito ang gawin nyo, ako ikaw, ganito ang gawin ko. Hindi. Ako ho ay dinadissect. Ano ba dinadissect? Hinihimay-himay ko ang inyong mga tanong at hindi lang isang tanong, isang sagot kasi depende ho kung ilang informasyon ang ibinigay nyo. At hindi ko rin ho po pwedeng desisyonan ng buhay ninyo dahil buhay ninyo yan. So, ang aking ay papaliwanagan ko lang kayo na maaari hindi nyo alam ang pinanggagalingan ng inyong problema. Hindi nga ho lang natin kayang talakayin at hukayin ng pagkalalim-lalim ang mga issue ninyo kasi nasa on-air ho tayo. No? Hindi ho ito yung one-on-one session na ginagawa ko sa aking opisina, sa aking klinika. Hindi ho ba? Okay. At nagbibigay ho ako ng options. Options ho ay yung maaari ninyong gawin na pwede yung pamilian. At sinasabi ko rin ho sa inyo, kapag itong pipiliin ninyo, kuwari, option number 1, ito ho ang pwedeng mangyari. Option 2, ito ho ang pwedeng mangyari. Option 3, ito ho ang pwedeng mangyari. So, binibigay ko ho sa inyo ang desisyon kung saan kayo pupunta. Kaya nagtataka ho yung iba sa akin na, ano daw ba yung advice ko? Binigyan na kita ng 3 klaseng advice eh. Hindi ko lang sinabi sa iyo na ito ang kuhanin mo. Dahil unang-una ho, hindi ho kompleto ang informasyon binibigay nyo sa akin. Siyempre, ang nagbibigay ho sa akin ng problema will be sila palagi ang tama. Sila palagi mo problema. Kung nagkataon nakita ko yung hinimay ko yan kayo pala may problema Hindi yung asawa ninyo Anong gagawin? So, ang ina-expect nyo, bibigyan ko kayo ng pamamaraan para anong gawin nyo sa asawa nyo? Ay, hindi naman ho pwede yun. Yun ang kaibahan ho. Yun ho ang kaibahan ho ng ating programa. Now, live ho tayo. Every Sunday ho live. Pag hindi lang ho ako pwede makadating dito, either nagfo-phone patch ho ako, ibig sabihin live pa rin, pero nasa ibang lugar ako, nasa studio ho ako ngayon. At kamukha ho yung mga nakaraang 6 weeks, I was on my US vacation, kaya tape ho siya. Kaya live ho tayo ngayon, kung hindi ho kayo nakikinig ng radyo, pwede naman ho, lalo na sa tele, kasi teleradyo din ho tayo,
punta ho kayo sa www.dzrhnews.com. Yan ho ang ating site. Tapos pindutin nyo yung RHTV, makikita nyo na ho ako. Kasi televised din ho. Pero yung iba, mas type nila tumingin doon sa kanilang FB. We are an FB, a Facebook generation. Pwede rin yung live. So, kunin nyo na yung tablet o kaya yung smartphone nyo. Punta ho kayo sa facebook.com/DZRH News Television. Live ho tayo, FB. Ayan. At kung gusto niyo naman YouTube, live din, live as in live. Now, live streaming ho tayo, di punta ho kayo. DZRHNewsTelevision.tv, pasok ho kayo dyan sa YouTube. Now, yung iba naman ho nagsasabi na nahuli daw sila ng tune-in, hindi daw nila nadinig yung una, yung kalahati. Lahat ho ng episodes natin ay pagkatapos ng episode, ina-upload ho yan ni EJ Ayalde. Siya yun nandun sa ating booth, no? At papasalamat ako sa kanya dahil very, very regularly ina-upload niya. Kaya pwede nyo na hong i-download lahat ng nakaraan ng aking episode, especially yung gustong-gusto nyong episode at napakabilis ko daw magsalita, hindi daw siya makakuha mag-note keeping, mag-notes, mag-take down ng notes. Okay? Pwede nyo na i-download sa YouTube. Pasok lang ho kayo YouTube, mag-usap tayo, Miss Malu. Yan ang mga past episode. Okay ho? Now, kung kayo naman ho may cable at ang cable nyo signal, channel 13 ho tayo. Channel 18 pala, sorry. Channel 18. Ayan. So, ibang cable provider, kayo na lang magtanong sa provider nyo kung ano ho ang channel ng RHTV. Alright? Pero ang pinakamadali hong mag-contact sa akin ay ang aking hotline. Private hotline ko ho yan. Text lang ho I will not answer phone calls. Text lang ho. Ito na ho yung numero. 0919-873-1921. Ulitin ko ho. 0919-873-1921. Okay. Now, kung kaya ho natin sagutin on air. But remember, we have 1 hour, even less than that because ating mga station breaks pa. Pero pinapangako ko sa inyo, I will answer all your texts within the week. Now, pag ako sumagot, hindi ibig sabihin pagsagot ko, ito na yung aking sagot. Minsan ang sagot ko ay nagtatanong pa ako ng follow-up question kasi napakalalabo at napakakulang ng inyong mga informasyon kaya hindi ko kayo pwedeng tulungan. Ang problema, yung iba hindi na sinasagot yung mga tanong ko kasi nasanay ho siguro sila na isang tanong, isang sagot. Like, Miss Malu, hindi ko nakasundo yung asawa ko, pwede mahiwalayan na? Ini-expect nila na oo o hindi lang ang sagot ko. Hindi naman ganun kasimple ang buhay. Ang tanong doon, hindi kayo nakakasundo. Bakit ba? Baka naman ikaw ang may ayaw lang sa asawa mo, gusto mo lang magkaroon ng dahilan. Ang tawag sa English yan rationalization. Hindi naman ho pwedeng si Miss Malu hindi ho ba? Ngayon, pag sinagot nyo yung aking mga tanong, matutulungan ko kayo. Pag ayaw, ayun na yung katapusan ng hindi ko ka talaga matutulungan. Hindi ho ba? Okay? Sige. It's 1:10 in the afternoon. Marami akong pinangakuan na tatalakayin ko ang kanilang mga tinek sa problema on air. At ano ba ang pamantayan ko? Kung sasagutin ko kayo ng diretsyo, okay, o kaya naman, tatalakayin ko yan sa programa live. Isa lang naman ang basihan ko. Kung ang inyong problema ay marami ring pagkapareho, kahilantulad. Tama ba ko? Kahalintulad. Medyo nabubuyoy ho ako dahil hindi ako sanay. Ay sabihin, sa English, kapag yung problema nyo very similar to many of the problems, di para mahahagip ko na rin lahat, hindi ho ba? Dahil, at saka, para mas malalim ang talakayan natin. Ayun yun. Pero pag napaka-sensitibo ho, at kayo lang naman ho, ang ganyan ng klase ng text, sinasagot ko na ho yun ng diretsyo.
Yun lang naman ho, kasi mas gusto ko marami akong matulungan. Sa dami ho ng texts na hinaharap ko tuwing linggo, kinakategorize ko ho yan. Pag sinabi ko, eto tatalakayin ko, ang text ang babasahin ko isa lang. Pero porque hindi nyo narinig yung pangalan nyo, hindi na ako sumagot. Kaya yung mga tanong, bakit mismo na hindi ako sinagot? Sinagot ko na yan. Hindi lang text mo at pangalan mo. Pero kung nakikinig ka ng maayos sa akin sa radyo, sasabihin mo, ay, ganun din yung problema ko. Ito pala yung sagot ni Miss Malu. Hindi nang kailangan natin sabihin na, hindi naman ako si Len ako si ganon. Naku naman ha. Okay. Kaya pangalan nyo pa Aida, Vilma at kung ano-ano ba. Pero pareho ang inyong tinext na problema sa akin. Ganun na rin ho ang aking sagot. Maliwanag ho ba? Kasi ayoko ho nag-uulit. Ngayon ng sagot. Kaya pag sinabi ko, sinagot na kita, i-download mo yung aking episode, yun ang ibig sabihin ko para marami lang kayo akong matulungan. Alright? O sige. Yan ho, case number 1. Wala siyang pangalan na binabigay sa akin. Hindi ho naman kailangan tunay yung pangalan na ibigay nyo Pero pwede rin ho kung gusto ninyo. Sasabihin ko sa buong madlaho yan. Tandaan ninyo. Nationwide ho ang DCRH. Kung buong apelido nyo yan, pangalan at apelido at kung saan pa kayo ng bayan, malalaman ho yan. Now, kung ayaw nyo naman ho na gumamit na ho kayo ng alias. Okay. Kung wala ko kayong pangalan, ako magbibigay ng pangalan sa inyo. Kaya ang tatawain ko sa case number 1 ay si Miss HR. Yan. Kasi wala na siyang alias, wala pa siyang pangalan. So, Miss HR. Ngayon, summarize ko dati binabasa ko live yung text nyo. Ngayon din sinasummarize ko na lang. Siya ay third year college student. Siya raw ay 20 years old. Ang kurso niya is HR, Human Resource. Yan ho, ang specialization ko, HR. Ngayon, at siya daw ay isang membro rin ng kanyang theater organization. Kasi ako sa college, marami yung tinatawag tayong student organizations. Ito, theater organization. Ayan, teatro. Yan, siguro mga drama-drama yan, no? Sabi niya, alam at gusto niya ang kurso niya. Ayan, wala naman palang problema, no? Kaya lang daw, bakit daw mas gusto niya matupad ang pangarap niyang maging Korean idol? Ano ba yung Korean idol? Yun yung mga K-pop, no? Yun siguro mga American idol. Ayan, Korean idol naman siya. Okay. Sanay naman daw siya to express herself. Sanay siya sabihin ang gusto niya. Okay, so, at gawin kung ano talaga ang gusto niya. Meron naman pala siyang freedom. Ano ba yung freedom? Kakalayaan na gawin ang gusto niya. So I suppose hindi siya ini-stop ng parents niya at may abilidad naman siya na ma-express ang sarili niya. So, gusto lang daw niya kasi malaman ba't ganun ang feeling niya kasi I don't want to regret. Alright? So ayaw daw niya magsisi. Ano kaya yung ibig sabihin niya magsisi? Siguro niya na ito yung pangarap niya, tapos hindi niya tinupad. Baka daw magsisi siya. Ayan. So, yun ang yan ang gusto niyang tapos sabi niya, hindi daw niya ma-imagine na ang sarili niya ay magtatagal sa profession ng HR. Kasi nakikita niya, yung sarili niya ay Korean pop. Ayos. Alright, Miss HR. Ngayon, bago ko sagutin si Miss HR, kung kayo, marami ito. Kaya lang hindi HR. Yung isa na kumukuha ng accountancy. Pero gusto daw niya maging businessman. Okay? Yung isa naman kumukuha ng engineering. Pero gusto daw niya ay may sariling negosyo. Okay? Kasi daw, sabi daw ng parents niya, kumuha ng kanong kurso. Yung isa naman daw, kumukuha ng medicine. Pero ayaw niya medisina kasi gusto niya mag-travel. Maging tour guide. Di pareho lang, di ba? Ang kinuha ko lang dito yung HR kasi syempre HR is ano ko yan yan ang profession ko Pero para sa inyo din ito yung mga sinabi kong kay accountancy pa yan, kay engineering pa yan, kay medicine pa yan, kay teaching, kay education pa yan. Pero iba ang gusto ninyo, kung ano man yon, ito ang para sa inyo.
Ang sagot ko, no? Kasi hindi lang po ako life coach, I'm also a career coach. I'm also an executive mentor. Mini-mentor ko mga executives how to be better, more successful executives. Okay, kaya halos ho nakakausap ko. Kaya pinagsama-sama ko ho lahat ng ehemplo ko. Yun ang dahilan doon sa mga nagte-text sa akin. Bakit daw malalim ako, this is their words, malalim ako umatake sa kanilang problema. You know, I don't know why they use the word atake. Okay? Pag atake ko daw, doon sa tanong nila na akala na napakasimple lang, napakalalim daw pala. Yan ang rason, mga listeners. Kasi malawak po ang aking field of experience. Sa edad ko ito, mahaba na at marami pa akong fields of specialization. Hindi lang po counseling, hindi lang po life coaching, you know, I'm also into executive mentoring, I'm also management consultant, ganun ho yun. Pero meron hong common denominator yon. I am in the helping profession. Alright? Sige. Ito na, Miss HR. 3 points. Alam mo naman, si Miss Malu, hindi lang 1 point. 3 points. Ayan, pati tuloy yung anak ko. Pag nagtanong, Mami, tama ba yung ginawa ni Tita bla 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 na pinayagan niya yung kanyang anak na umuwi sa Pilipinas, nasa Amerika na? Sabi ko, anak, 3 points. Tatawa sa akin, Mami, pati pa naman ako, 3 points. Anak, kasi hindi ganun kasimple lang yun na tanong mo sa akin, tama ba yung ginawa ni Tita Sonia mo na pinayagan yung kanyang anak na from the States, pumunta sa Pilipinas na makikita sila ng boyfriend. Alam mo, sabihin kung mali o hindi mali. Diba? Maraming aspeto yon. Anyway, first point, Miss HR. Okay. I would like to congratulate you kasi, you know, maaga pa lang, bata ka pa lang, na-realize mo na you have a very good realization of what you really want out of life. Hindi katulad ng mga edad mo, hindi daw nila alam kung anong gusto nila. At least ikaw, klaro na sa'yo. Meron ka ng realization kung anong gusto mo, okay? Ano yung kurso mo, at ang tinatanong mo lang is, bakit ganon? Okay, parang sinasabi mo, bakit ganon ang feeling ko? Hindi ko ma-imagine yung sarili ko sa HR, mas gusto ko mag-Korean pa, pero magaling naman ako sa kurso ko, yung mga ganon ba? Okay. Kasi at your young age 20, klaro na sa yung gusto mo. Bihira yan ganyan. So, ang first point ko ay, you know, congratulations. You know, that's a good point. It's a good point. Medyo confused ka ng konti bakit ganun ang feeling mo, pero ang positibo doon ay alam mo eksakto ang gusto mo at alam mo eksakto ang source of conflict mo. Yung ibang kabataan, walang ka-idea sa buhay nila. Yan ang mahirap tulungan. Okay, di ba, love ko? Alright, so, bago tayo mag-break tayo in 1 minute. Okay? I'll just give you an example. I have a client, okay? Bank vice president siya. Sabi, vice president siya ng isang bangko, one of the top 3 banks in the Philippines. Alright. Ang talagang profession niya ay bankero, vice president nga eh. Pero you know what? Okay, besides that, yan ang day job niya kung sasabihin. Pero siya, ang passion niya, performing on live stage. Kaya membro siya ng Repertory Philippines. At siya ay lumalabas sa tinatawag natin live stage shows because he is an actor. He was trained by the late Zenaida Amador of Repertory Philippines up to now. And he's a very, very good performer and also a successful businessman. So, ang ibig sabihin, itong taong to ay alam niya eksakto, no? Okay. So, it's 1:21 in the afternoon. Bago kayo naalis dyan, babalik ako sa second point at sa third point na kay Miss HR. Huwag kayong alis dyan, babalik ko si Miss Malu Cervantes, ang inyong life coach ng bayan. Kapa ka ng kapa, sana di basa. Kapa ka ng kapa, kapa ka ng kapa, baka pwede pa, kapa ka ng kapa.
Tigilan na ang kakakapa sa new Heaven Baby Diapers. Hindi ka parating nag-aalala. May PLC, Total Leak Control System. Ina-absorb ang wetness para iwas leaks. May adjustable tape at cottony cover. Wala nang kapa-kapa sa Heaven Baby Diapers. New Heaven Baby Diapers. ACS. When you use Pride Barretta, quit stain away formula. Goodbye ang tumit mancha, sila'y magpapaalam na. Ang puti ng labada at ang bango-bango pa. Matipid kasi matagal matunaw to. Ang dami ng malalaghan mo. Goodbye tumit mancha, hello Pride Barretta. Lumalabas ang aming galing-galing paghaharap sa matinding hugasin. Tanggal ang sebo, tanggal bakterya. Tanggaling, smart dishwashing. Parami na ng parami ang Smart sa hugasin. Kaya #1 na ang Smart Dishwashing Paste. May double tanggaling formula. Tanggal-galing ang sebo, tanggal-galing ang bacteria. Tanggaling, smart dishwashing. Tanggaling-galing sa presyong magaling din. ACS. Sa halagang 6 pesos at 60 centavos kada araw. Sigurado na ang kalusugan mo at ng pamilya mo. Benepisyong PhilHealth. Alamin at gamitin. Bonding with a family pag may time. Try ng bagong recipe pag may time. Business pag may time. Dahil ang may pride, may time. Pride Power Wash. Tama sa washing machine. Tama sa mancha. Kasi may stain away formula, di ka kusot ng kusot. Tama ang bula, di ka banlaw ng banlaw. Tama sa motor. Dahil walang chalk na pwedeng magbara. Pride Power Wash. Tama sa washing machine. Update pag may time. All you need is Pride. ACS. Loyal ka ba sa toothpaste mo? Sa blind toothpaste test, malalaman. Excuse me, anong toothpaste ang ginamit nyo? Eddie, yung lagi ko rin gamit. Unique pala. Mali tayo. Ayon sa research, 6 out of 10 Filipinos nagkamali din. Parehong nagbibigay ng maximum fluoride protection, fresh breath, healthy gums at approved ng Philippine Dental Association. Parang toothpaste ko. Pero ang unique, mas affordable ang presyo. Mali na naman tayo. Dahil hindi unique ang toothpaste mo, try mo po unique. It's your toothpaste at your price. ACS. Hindi porke balita, seryoso usapan. Ala pwede namang magaan. Issue nila kay Deo Macalma at Miss O. Karen Oyong. Alas 9 ng umaga, araw-araw, Lunes hanggang Nagbabalik po si Miss Malu Cervantes, ang inyong life coach ng bayan. It's 1:25 in the afternoon. Okay, pinag-uusapan ho natin yung case ni si Miss HR. Na gusto daw niya yung profession niya, kaya lang bakit daw ba mas gusto yatang maging Korean pop. Okay, so sinabi ko sa kanya, alam mo, miski nagbubuluhan ka o hindi mo alam, magandang point yon kasi na maaga pa lang, bata ka pa lang, alam mo eksakto kung anong gusto mo. Alam ko, ikaw nga. Okay. May sinasabi si sasakami ko ng mamaya kasi mukhang para mamaya yan. Okay. So sabi ko, okay yun. At least alam mong gusto mo. Okay. Case number 2. Case number 2. Point number 2, sorry. Yung second point ko will be, alam mo, sinegway ko kanina yung example ng aking kliyente na vice president ng bangko. Pero at the same time, siya ay performing stage actor sa Repertory Philippines at napagaling niya. So, iniisip pa, paano siya na nagkakatugma-tugma doon, di ba? Kasi kung tawagin natin, yung pagkabangkero niya, day job, which is his regular profession, his regular job. Pero,
passion niya. Okay? Passion niya ang stage production or stage performance. Kaya ganon. So pag merong performance ang isang for instance at that time nagkaroon ng na repertory Filipino Romeo and Juliet. O di nandun siya. Ganon. So posible, in short, in English, Miss HR, it is very possible to be engaged in two different activities and still be successful in both. Itong ehemplo ko. Sabihin, pwede naman pagsabayin ang natapos mo, ang day job mo, at saka yung tinatawag mong passion, na magiging successful ka sa both. Pwede naman niyon. Alright? So, another example is me. Okay? Bakit? I'm a corporate training and management consultant. I am also a certified Gestalt life coach. I am also a career coach and all of that. This is my profession. Pero, tuwing linggo, ngayon, yung ministry ko, at saka yung aking passion. My ministry and my advocacy is a radio host. O, di ba? Pwede naman pagsabayin yun eh. Alright. So, just make sure na pareho mo silang bibigyan ng panahon at extra effort and extra work kasi mahirap po yun. Either mapabayaan mo yung isa at because nakafocus ka dun sa isa or vice versa. Okay? So, yun. One is a profession, the other one is a passion. Now, yung pangatlo, alright, so pangatlong point, siguro dito kita bibigyan ng direksyon. Parang kino-consider na kitang career coaching. Alright, I'm a career coach eh. Alright. So, suggestion ko, tapusin mo ng mabuti with good grades ang HR course mo. Tapusin mo yan ha, mabuti. Tapusin mo, third year college ka na. So, 1 more year, tapusin mo na yan. Anyway, bata ka pa naman. Kung sabi mo 21, di bata ka pa rin gagraduate. At the same time, pagpatuloy mo yung pagka-active mo sa theater organization. Sa theater organization mo, baka meron kayong Christmas drama dyan, o drama dito, meron kayong Christmas event dyan. Sige, okay? Kasi para ma-hone, ano ba yung hone? Para mahasa ang iyong singing, acting, and dancing skills. Kasi alam ko yung mga American Idol, Korean Idol kind of thing. Ano yan eh, kumakanta, sumasayaw, nag-a-act. Ayun. So parang gamitin mo ng platform yon para ikaw mahasa, masanay. Okay? Para, di ba? Para pagpa-practicein mo na lang yon. Ngayon, pag nakagraduate ka na, kagraduate ka na, you get a regular HR-related job or day job, trabaho. Trabaho. Katulad ko, meron akong trabaho. I am a training consultant. I am a management consultant. Trabaho ko yan eh. Diyan ako kumikita. Diyan ako binubuhay ang pamilya ko. Kamukha din yung aking kliyente na vice president ng isang bangko. Ayan. Okay, so humanap ka ng trabaho mo at the same time get involved in a performing arts group. There is Theater Philippines, there's Trumpet Philippines, there's PETA, marami yan. Okay? Marami yan. Or mag-join ka ng mga TV shows na naghahanap ng panibagong talent nila. Di ba? So, kapag sakali man nakuha ka doon at after a while, ang tawag doon ay parallel career. Parallel. Sabi ng parallel, ano ma parallel sa Tagalog? Yung sabay-sabay, side by side, parallel yan eh, parallel. Okay. Sabihin, eto, nagtatrabaho ka, lumalabas ka, parang ganyan. After a while, isipin mo na kung saan ang mas long term. Kasi baka naman yung pag-artista at saka Korean pop, sabi nga ng love ko, baka short term lang yan. Okay, anong gagawin mo, di ba? Pero,
kung gusto mong maging professional dyan at talaga pag-igihan mo yung pag-aartista, pagko-Korean pop at dyan mas malaki ang pera mo, i-decisionan mo na yon. By that time, you are mature enough to make decisions. Ngayon, 20 years old ka pa lang O, di ba? Ayos ba, love ko? Okay, yan siya. Naalala ko tuloy si Ophelia SPL. Okay, how are you, Ophelia? Okay, sabi ko sa'yo, sasagutin ko yung tanong mo sa akin. Alam mo, si Ophelia, one of my very first listeners at very loyal yan. Nandun pa ako sa isang programa na hindi pa programa ko. Pero DCRH din, DCRH. At that time, pag-guest lang ako. Ayan. So, ano na yan? Nakikinig na yan. Okay, bago pa, dati late siya, nakatira. Na Yolanda siya, nagpunta sa Manila. Tapos, balitan naman ulit siya sa Leyte. So, ganyan katagal ang ano niyan, ang pakikinig sa akin yan. At saka, kung tawagin ko yan one woman PR team ko. Kasi miski siya pumunta, miski bagong lugar niya, sasabihin lahat sa buong barangay niya na makinig kay Miss Malu Cervantes. Lahat ng kamag-anak niya, pinagtatatawagan niyan para makinig lang, sa programa. And of course, I met her. Personally, she came to the studio. She came with her husband at yung kanyang unika iha na si Precious at napakagandang at napakabait na bata. So, I have met their family. He has met me and si love ko. Ayan. Okay, so bumalik na ulit siya doon at after 1 or 2 years ba yun, Ophelia, ikaw nag-build ka ulit. Yung mga sinira ni Typhoon Yolanda, no? Okay, sabi nga sa akin, tatanong lang naman. Sabi niya, Miss Malu, hindi ko maintindihan. Okay, bakit? So may conflict din siya katulad na Miss HR. Hindi ko maintindihan yung kagustuhan ko bang makasama ang mga kapatid ko. Okay, na tumanda, malapit sa mga kapatid ko na malayo sa kanya, ibang lugar Okay. Pero parang yun ang hindi niya maintindihan, but ang feeling gusto niya tumanda na malapit sa mga kapatid niya. Pero nung nagkasakit naman daw siya, hindi naman lang daw siya dinalaw ng mga kapatid niya, pero gusto pa rin niyang tumanda kasama ng mga kapatid niya. Ang dahilan naman pala, sabi mo rin, hindi ka naman lumaki at nag-aral doon sa lugar ninyo, sa probinsya ninyo, na nandun mga kapatid mo na sila ay sama-sama. Di ba? Ikaw ay nalayo sa kanila. At ito daw, pareho daw yung feeling niya na hindi daw niya kasama yung kanyang unika iha, yung solong anak niya. Kasi naiwan dito sa Cavite. Bakit? Nag-aaral ang anak niya. Siya, saka yung asawa niya, nandun sa Leyte ulit at naghahanap buhay para naman mapag-aral ang kanyang anak. Naiintindihan ko kasi worried daw siya. Marami daw kasi, masasamang tao, baka daw madisgrasya yung anak niya. Alright? Ang sabi daw ng husband niya, lalong sabi niya, pati daw yung asawa niya, lumalaki yung problema dahil pinoproblema pa rin nung asawa niya yung problema niya. Okay? Kaya, minsan daw ayaw na siyang pagloadan para daw, gano'n. At binibili na lang daw, baterya para makinig na lang daw siya sa aking problema. Yun. Siguro, hindi naman niya masyadong pinoproblema. Basta nagtataka siguro siya, bakit gano'n yung feeling niya? Okay? Sige, alam mo, Ophelia, hindi ka nag-iisa lahat ng... So, this is all, lahat ito ay para sa mga nanay out there na malayo sa either asawa nila, sa anak nila, magulang nila, kapatid niya. Para sa inyo itong lahat, ha? Okay? Sige. Unang point, Ophelia. This is a very, very normal. Is a normal feeling of a normal woman. So, magandang pakinggan na hindi ka abnormal. Okay? Kasi normal iyang nararamdaman mo. Kasi, bakit normal? Kasi yun yung tinatawag ko, that is the normal
makeup of a woman. Ang tawag ko doon, normal wiring. Yan ang wiring. Ginawa ng Diyos ang pusong babae at isip babae na siya ay nurturing. Women are created by God to be nurturing. Nurturing in Tagalog means aruga. Aruga. Yan. Ano yan? Nature yan ng babae. Kaya pag ang isang babae ay tinapon ng kanyang bagong sanggol, yun ang dysfunctional kasi hindi ganyan tayo kinreate ni God. Aruga. Okay? At we are relationship driven. Ang sabihin, mahalaga sa atin ang relasyon. Kasi we are emotional beings. That's why ang mga babae mas emotional kaysa sa lalaki. Ang mga lalaki, practical lang yan eh. O, diba? Alright? Kasi ganun ang ating wiring. Now, we want to be close with people we care about, with our husbands, with spouses, okay, with parents, with siblings, magkakapatid, lalong-lalo na ang children at apo. Pag best friend po nga, yung talagang kayong lumaki, gusto mo pa rin yun, hindi ba? Kasi yun ang source of happiness at fulfillment ng isang normal na babae. Alright? So, that answers yung question mo ng why. Bakit kaya? Alright. Ganito ang nararamdaman ko. So, it answers the question why. So, alam mo na meron tinatawag na scientific basis kung bakit ganyan ang feeling mo para mas maintindihan mo yung sarili mo. You know, it's a good thing na may sagot ka sa nangyayari sa'yo kasi ang pinakamahirap dyan, hindi ko alam. Hindi ko alam kung bakit. Normal ba ako? Abnormal ba ako? Ano ba? Masamang babae ba ako? Masamang asawa ba ako? Mas gusto ko pa yung mga kapatid ko na hindi man lang ako dinalaw. You know, yung mga ganong mga guilt feelings. Okay? So at least, wala na yan, ha? Ophelia, wala na yan. Okay? Now, again, just like lahat ng mga nanays, okay, ito yung first point natin. Just like mga nanays, I can empathize with you eh. All right. Why? Yung aking panganay na daughter, tsaka yung aking apo, nasa New Jersey, doon na siya nakatira. Pero bago siya dinala ng asawa niya doon, ay 4 years old yung apo ko na lumaki sa akin. Can you imagine? Ang sakit. Alam mo ba yung lumipad sila mula sa Amerika many years ago kasi 4 years old lang yung apo ko and 19 years old na yun. So which means they have been in the States away from me 15 years ago. Pero parang kailan lang, yung day na umalis yung anak ko, bit-bit ang apo ko. Okay? Abay, araw-araw umiiyak ako bago ako naka-adjust. Ang nakakatawa dito will be, kasi yung asawa niya nandun nauna eh. Kaya siya pinetition eh. Di ba? Ang prayer ko, nagpe-pray ako na sana lumabas na ang immigration papers niya para magkasama-sama na silang mag-anak. Imagine mo, pinagpe-pray ko na makuha niya na yung papeles niya para makaalis na siya. Pero at the same time, lungkot na lungkot ako, iniisip ko pa lang na aalis na siya. O hindi ba very conflicting yon? Di ba? Pero that's normal. Kasi alam ko, tamang magkasama mag-anak. Hindi dapat siya nandito. Pero malungkot din ako na gano'n. Naulit-ulit. Yung bunso namin, si Chef Mike, okay, complete, nakuha na yung papeles. 3 years old si Gabi. I keep on talking about that, di ba? Kaya ako nagpunta sa Amerika ng 6 weeks kasi hinatid namin ng mag-ama doon, September 1. Para daw hindi na masama yung itutur naman nila ako doon kami sa Amerika. But suffice it to say, pinagdadasal namin na lumabas na rin ng papel niya kasi nandun yung asawa niya, American citizen, pinetition sila. But at the same time, alam ko, okay, medyo nakalimutan ko for 6 weeks, eto na, sa airport na. Okay, di iyakan na kasi iiwanan ko na doon, babalik na kami. Hindi ba ganun yun? Hanggang ngayon, pag naaalala ko, iniiyakan ko pa rin. Di ba normal lang yun? Gusto ko makasama sila dun sa Amerika, pero gusto ko naman din, okay, kasi ito yung buhay ko sa Pilipinas. Sama-sama ko ilalagay. Di ba? So, ang kaibahan yan will be, alam ko,
alam ko na talagang ganon. Ang tawag natin doon, there's a creative tension. Okay? Sige, Ophelia. It's 1:41 in the afternoon. Babalikan kita ng second point at third point, ha? So, wag po kayong aalis dyan. Babalik po si Miss Manu Cervantes, ang inyong life coach ng Bayan. Di biro maging nurse, dapat marunong sa sakit at marunong ding mag-alaga. Yun bang may malasakit? Kaya pagdating sa bath soap, hanap ko, tulad ko, lalo't may pamilya ako. Kaya ang gamit ko, Shield Bath Soap. Galit ito sa sakit na dulot ng germs. May antibacterial na pareho ng sa leading brand. At may malasakit sa skin dahil may Shea Butter Moisturizer. May malasakit din sa budget dahil super affordable. Kaya naman approved ito ng Philippine Nurses Association. Shield, galit sa sakit, may malasakit. ACS. Kapa ka ng kapa, sana di basa. Kapa ka ng kapa, kapa ka ng kapa, baka pwede pa, kapa ka ng kapa. Tigilan na ang kakakapa sa New Heaven Baby Diapers. Hindi ka parating nag-aalala. May TLC, Total Leak Control System. Inaabsorb ang wetness para iwas leaks. May adjustable tape at cottony cover. Wala nang kapa-kapa sa Heaven Baby Diapers. New Heaven Baby Diapers. ACS. When you use Pride Barretta, put stain away formula. Goodbye ang tumit mancha, sila'y magpapaalam na. Ang puti ng labada, ang bango-bango pa, matipid kasi matagal matunaw to. Ang dami ng malalaghan mo. Goodbye tumit mancha, hello Pride Barretta. Lumalabas ang aming galing-galing paghaharap sa matinding hugasin. Tanggal ang sebo, tanggal bakterya, tanggaling Smart Dishwashing. Parami na ng parami ang Smart sa hugasin. Kaya #1 na ang Smart Dishwashing Paste. May double tanggaling formula. Tanggal-galing ang sebo, tanggal-galing ang bacteria. Tanggaling Smart Dishwashing. Tanggaling-galing sa presyong magaling din. Yung driver, landscaper, mayaman to, di ba? Pati security guard. Ang driver hindi kasama sa kasama hilo, di ba? Yung ang kasama doon yung gardener, yung cook, yung yaya. O yan, kasama yun. Paano attorney kapag driver ang gumawa? Ang driver, doon pasok ang driver sa the other circumstance. Kailangan may grave abuse of confidence. So yung kailangan natin Nagbabalik po si Miss Manu Cervantes, ang inyong life coach ng Bayan. It's 1:44 in the afternoon. So, kung kayo po ay naghahanap-hanap at ikot kayo ng ikot ng inyong knob sa inyong sa radio at natagpuan nito at sabi niyo, aba, meron palang programang ganito, ay hindi ko kayo nag-iisa. Because most of our new listeners, have discovered our program that way. Sabi niya, meron ba ibang programa? Tapos narinig nila na ba may programa palang ganito at ever since daw po ay inihintay-hintay na nila at naging regular listener na siya. Okay. Kamukha sabi ni Lily Hapos ng Don Marcelino, Davao Occidental. Ngayong hapon po, Miss Malu, ito kami nakikinig sa mga nag-sweet. Marami po kami nakikinig sa iyo. Okay, marami po kami dito from Lily Hapos ng Don Marcelino, Davao. Salamat naman, Lily, Okay. Okay, sabi din niya, medyo pareho po kami ni HR. Kaya lang po, wala po akong freedom para maabot ang mga pangarap ko. Posible po ba na maabot ko ang pangarap ko na maging isang artista? Okay, ano-ano po ba ang dapat kong gawin? Okay, bakit wala kang freedom? Okay, bakit wala kang freedom? Sinabi lang naman niya, bakit wala kang freedom? Ayaw ng magulang mo? Hindi mo alam. Kasi ganito para maabot ang mga pangarap ko, posible pa bang maabot ang pangarap ko? Alam mo ang sagot ko dyan, lahat ng pangarap posibleng maabot. So, nasa sa tao ang gawa. Okay, sabihin mo sa akin, bakit nasabi mo na wala kang freedom na maabot ang pangarap mo? Ito yung ehemplo na sinasabi ko, napakasimple at napakalabo at napakakulang ang iyong tanong, iho or iha.
Ha? So, kung gusto mo talaga matulungan kita, magkwento kami ng konti, bakit wala kang freedom? Ano bang sitwasyon mo? Okay, nasa liblib ka bang lugar? Okay, at ilang taon ka na ba? Yung mga ganyan. Sumagot ka ulit nang kita matulungan, ha? Okay. Now, second point, para matulungan kita, Ophelia, ha? Anong pwede mong gawin ngayon? Alam mo nang normal, alam mo na, ganyan-ganyan. Okay lang yan. So, how must you live now? Paano ka mabubuhay ngayon ng maayos-ayos naman? So, ang una talaga is give yourself permission to be sad and cry every now and then. Ang ibig sabihin, wala, intindihan ko yung mga lalaki, no? Naku, ano ba naman yan? Pinoproblema mo yan. Lalo kitang pinoproblema. Kasi ang mga lalaki, hindi nga nila masyadong maintindihan ba't masyadong sentimental at emotional ang kanilang mga asawa. Ang buto na lang, ang love ko, naiintindihan niya. Minsan alam ko, umiiyak na lang ako. Alam mo, he gives me space. Hindi siya nagagalit sa akin na, eto ko na naman, umiiyak ko lang, magagawa. Wala. Pinababayaan lang niya ako. Pagkatapos, after that, inaano niya ako, niyayakap-yakap niya ako, what do you call this? Nililibang niya ako, yung mga ganyan. Kasi naiintindihan niya. Okay? So, sa akin, pag naalala mo at nalungkot ka at gusto mong umiyak, and then umiyak ka. Kasi ang sinasabi natin, tears have a cathartic effect. Okay, ano ba yan? Yung mga luha, pag catharsis. Ano ba yung catharsis? Sabi ng catharsis, parang nakakaluwag. Nakakatulong at nakakaluwag ng paghinga at damdamin. Kasi, pag malungkot ko na pinigil mo pa yan, magkakasakit ka. Now, I said every now and then, hindi isang taong kang iiyak araw-araw, minuto. Hindi na normal yon. Sa akin, pag naalala mo, nalungkot ka sa moment na ito, magkulong ka muna, umiyak ka. Okay? Umiyak ka, sabihin nalulungkot ako, ganyan. Kasi pag iyak mo, ang sarap ng pakiramdam. Tandaan mo yan. So, nang ginagawa ko, ha? You will feel good again. Now, eto, nakakalimutan mo na kasi yung thinking mo will be yung anak mo at yung gusto mong tumanda kasama ng kapatid mo. Sino ba ang kasama mo ngayon na nagpapakahirap na buhayin ka? O, di ba, asawa mo? Right? So, why don't you be closer, more intimate sa asawa mo? So, nalulungkot ka, oo, pero imbis na magmukmuk ka, alright? Bakit hindi puntahan mo yung asawa mo, okay? Sabihin mo malungkot ka, magpasyal muna kayo, whatever, mag-usap kayo, kasi yun ang kasama mo ngayon eh. Yun ang kasama mo ngayon. So, kayong dalawa magtutulungan. That's what I do. Pag ako nalulungkot, after a while, pag iyak ko, pupunta na ako sa lab ko, sabi ko sa kanya, love ko, naalala ko si Mara, naalala ko ganyan. Sabihin na niya, hihimas-himasin na ako. Sige, halika. Gusto mo ice cream? Gusto mo maglakad? Lakad. Ganyan siya. So, papatawanin niya na ako. O, di ayos na, di ba? Okay. Now, yung pangatlo, baka sabihin mo, ay mahirap kasi wala akong mga gadgets. Kasi yung pangatlo, communicate with your kapatid at your anak as often as you can. When I say that, okay, mag-text. Sige, mag-text ka, kamustahin mo. Or kung meron ka naman, kasi dito sa Manila may wifi, mag-FaceTime ka, so nakikita ko yung apo ko. Nag-Skype ka. May mga free apps naman yun, free application, ibig sabihin, mag-Viber ka, abay, libre yun. Libre yun. Mag-Messenger ka, abay, libre yun. Of course, kakailanganin mo lang yun. But the thing there is, kung may paraan, gawin mo. Para yung lungkot mo, mapawi-pawi. Kaya 2 days ago, nakita ko yung apo ko, syempre nalungkot ako kasi malayo na siya, nandun na sa screen ko, pero at least naman, di ba, nakikita ko, naayos naman pala sila. At ang pinakamainam sa lahat, alam ko mahirap ito, will be mag-save ka para mapuntahan mo sila at least once in 2 years, makikita-kita kayo. Hindi naman kailangan na mabongga eh. Di ba? Okay. Kaya yung last trip ko sa Amerika na nakita ko yung anak ko ng personal is 2009. Ano na ngayon? 2016. Di ba? Pero nakikita kami doon sa FaceTime. Nagpa-FaceTime kami. Ayos?
Sige ha. At itong pinaka-importante, third point, importante, ito talaga masasabi ko, this is what I do. You come to Jesus. Ang ibig sabihin dito will be, ako pag umiiyak ako, hindi na ako umiiyak na nalulungkot ako. Umiiyak ako, kinakausap ko si Jesus. Doon ko nililay sa kanya, kung tawagin natin yung lay to Him, surrender to Him, lahat ng hinanaing mo, kausapin mo siya, parang nandiyan sa harap mo. Kasi siya lang ang tunay na makapapawi ng sadness at siya rin din ang tunay na makapagbibigay sa iyo na mapapawi yung emptiness sa buhay mo. Yung bang, ano ba yung empty? Okay, yung empty. Basta emptiness. Hindi emptiness na emptiness, kundi empty, yung kulang. Yung may kulang sa buhay mo. Siya lang ang pwedeng magpuno. Siya lang ang pwedeng magpuno ng whatever you feel is missing in your life. So, ako when I am sad, I just don't cry. I cry to Him, to Jesus, and I tell Him all the longings in my heart. Okay? Then after that, I am okay again. Yun lang talaga ang pwede. No? Okay. Now, alam ko no na mahirap talaga yung mawalay. Pero kung tayo naman nawalay sa ating mahal sa buhay na ang may kagagawan ay tayo, may ibang usapan na yan. No? Kamukha si Len. Yan, si Len. Okay, mahaba-haba ito, pero sa akin, iisa lang ang pupuntahan no? So, si Len. Maraming Len, hindi ko lang alam. Lahat yata, ang favorite na alias, si Len. Si Rose. Wala na akong nakanak ni si Len at saka si Rose. Okay? Len. Si Len ay 23 years old ngayon. Nakapag-asawa siya, kinasal siya, nung 18 years old pa lang siya. Pagka bata-bata 18 years old. At 2 ang naging anak niya. At yung asawa niya ngayon ay 31. So, how 23 plus 8 years ang difference, no? 8 years ang difference nila ng asawa niya. So yung 18 siya nagpakasal sila, 26 yung asawa niya, 23 na ngayon, 31 yung asawa niya ngayon. Ngayon, tumira siya sa biyanan niya, sa mother-in-law niya. Okay, makita. So, ano niya? Na yung daw biyanan niya, ginawa daw miserable buhay niya. Okay. Pagkatapos, hindi lang yon ang naging problema niya, yung husband daw niya, yung asawa niya may glaucoma at isa na lang daw mata ang nakakakita at isang pedicab driver, kaya sobrang kapos daw sila. Yan, alright. Now, on top of that, yung daughter niya, okay, may cystic hygroma daw. Okay, since birth defects yun. Na ginawa naman daw niya lahat ang magagawa niya na humingi ng tulong para pampa-opera, kaya lang yung daw biyanan niya, wala lang ginawa kung hindi yung pagsabihan siya na pabaya siyang ina. So in short, dami ng problema, palagi pa siyang dinuduro-duro ng kanyang mother-in-law, love ko. Okay, napikon daw siya at nilayasan niya. So lumaya siya. Iniwan si biyanan, iniwan si asawa, at bit-bit lang daw niya yung anak niyang lalaki na at the time na umalis siya 1 year, 7 months. Okay. Pumunta siya sa Manila, okay, nagtrabaho sa sari-sari store. Ayos na sana. Hulaan mo kung ano nangyari. Alam na love ko. Okay, nakamit daw siya ng isang manliligaw. At sila ay nagkaanak ng isa na 11 months na ngayon. At sabi daw ng lalaki, idadali na siya sa probinsya. Ayaw nga sana sa mama, kaya lang sabi ng lalaki, kukunin daw yung anak nila, di sumama na siya. At hindi rin daw guminhawa ang buhay niya kasi, okay, magsasaka lang daw yon at hindi sila magkasundo. Ang ugali, hindi daw magkasundo, maski maliit ang bagay, ay pinag-aawayan. Hi, Iha! Iha, hindi pa tapos yun. Kala ko, tapos na, no? Okay. In the meantime, yung anak niya,
yung anak niya, kasama niya ay namatay. At siya yung sinisisi. Okay. Pagkatapos nun, in spite of that fact, yung asawa niya, yung talagang asawa niya, ay nagpaparamdam daw niya at pumupunta sa kanila, kasi pumunta sa kanila, sinasabing magsama sila ulit. Yan. Bisig daw nagkaanak na siya, okay daw. At ito, akala mo okay na sana, biro mo, tatanggapin daw niya yung anak niya sa ibang lalaki, basta magkasama-sama na sila, akala mo okay na. Pero ito, may banta. Pag hindi daw siya sumama sa kanya, magsisisi raw siya kapag yung daw anak niyang isa na naiwan doon sa asawa ay 5 years old na. So ngayon natatakot siya kung anong gagawin ng asawa niya at ano daw ba gagawin niya. O, diba? Nako! Mabilis lang to. It's 1:57. Kayang-kaya to kasi diretsuhan tayo eh. Tough love eh, no? Ang unang puntos dito, Iha, Len, 50%. Okay? Nang pinaproblema mo ngayon ay kagagawan mo. Ikaw ang may kagagawan. Sorry, diretsuhan tayo para matulungan kita. Kasi ang mga desisyon mo ay hindi tama. Okay? Una, 18 years old ka lang, nagpakasal ka na. Okay? Napakabata mo pa para suungin ang napakahirap ng buhay ng may asawa. Emotionally and mentally, hindi ka pa handa. Ano yung mga pruweba? Una, ha? Siguro alam mo naman, nang bago kayo nagpakasal na sabyanan mo, ikaw ititira, dahil nga, hindi kaya ng asawa mo. Okay? At alam mo rin na may kapansanan siya. At pedicab driver siya. At ito lang ang kita niya. Alam mo yon. Pero, nagpakasal pa rin kayo. O, di ba? Ang sabihin, hindi mo inisip yon. O, pangalawa, tapos, nag-anak ka pa ng 2. Pwede naman mag-family planning ka kung hindi kaya ng buhayin ikaw. At least isa man lang, ginawa mo pang 2. Di ba? O, tapos, tong words mo, napikon ka. Imagine mo, napikon ka. Iniwanan mo yung asawa mo. Okay? Ang problema, hinaharap. Ang problema na ginawa mo, dapat haharapin mo. Hindi mo tatakbuhan. Yun ang ginawa mo tumakbo ka kasi napikon ka. Why? Kasi nga bata ka pa. Hindi pa stable ang iyong pag-iisip. Tapos, may problema ka na nga. Sumuot ka pa sa isang problema. Akalain mo magpabuntis ka at kumuha ka ng isang lalaki. Okay lang sana kung bubuhayin kayo. Hindi. Pareho din. Kapos din. Tapos, ba kayo magkasundo? Anong tawag mo doon? Sinong gumawa nun? Sinong nagdesisyon yun? Hindi ba ikaw? Alright. So, since nakaraan na ngayon, ano na ngayon ang gagawin natin? Second point. Pero sinasabi ko lang sa'yo, 50% kagagawan mo. Alright? Second point. Meron ka ba mang pag-asa sa buhay? Syempre naman. Una muna, second point, huwag mo nang dagdagan ang magiging anak mo, whether magsama kayo ulit ng ex-asawa mo at yung kinakasama mo ngayon, whatever it is, huwag mo nang dadagdagan ng anak mo. Ending na yan. Mag-family planning ka. Kaya kaawa-awa ang mga batang idadagdag mo sa buhay mo. So, stop bearing children para mo nang awa. Okay? Yan ang una. Mag-family planning ka. Pumunta ka sa Periculture Center nyo at magtanong ka doon. Now, tungkol sa banta ng asawa mo na magsisisi ka pag nag 5 years old na yung anak mo. Anong ibig sabihin nito? Naniniwala ka na napapatayin yung anak mo para magsisi ka? Abay, pag ginawa naman niya yon, makukulong siya. So, I don't think papatayin niya yung anak ninyo. I don't think so. Malamang ang gagawin niya ay ilalayo niya ang anak mo para forever hindi mo na siya makita. Malamang, yun. At sabi mo rin, ang nag-aalaga ngayon ng anak mong yan ay biyanan mo. Of all people, biyanan mo. Okay? So, third point, bibigyan kita ng 3 options. 3 options, ha? Yung una, option, legal ka naman, pwede kang bumalik sa kanya. Okay? Iwan mo kinakasama mo, bitbitin mo yung anak ninyo sa kanya, at magsama kayo ulit. Pero, ito, ang consequences niyan. Sabyanan mo ikaw titira ulit.
tandaan mo, siya ang rason kung bakit ka umalis. Hindi ibig sabihin, mamahalin ka niya ngayon. Lalo na, nabit-bit mo ang anak sa ibang babae, sa ibang lalaki, anak mo sa ibang lalaki, tingnan natin, di ba? Hindi nagbabago ang tao ng ganon. Pangalawa, consequences, iisipin mo, kaya yung anak mo ba ay malalapit sa'yo, iniwanan mo kaya siya. Di ba? Ang nagpapalaki ang biyanan mo, tatanggapin ka ba? Pangatlo, kaya ba tanggapin ng asawa mo talaga ang anak mo sa ibang lalaki forever? Right? Mahirap, Len, mahirap. Pero, pwede mong tiisin. Yan ang option mo. Yung second option mo will be, ayusin mo na lang yung buhay mo ngayon. Right? Pabayaan mo na yung asawa mo. Okay? Hindi naman gagawa ng masama yan tungkol sa anak mo. Pero ikaw masasaktan kung ilalayo niya. Kasalanan mo yun. 'Di ba? Ngayon, pwede rin naman na kalimutan mo na yan, ayusin mo yung buhay mo ngayon. Now, since hindi ka naman kasal dun sa kinakasama mo, alam mo, pinakamainam would be mag-solo ka na ng buhay. Alam mo, mahirap. Pero, baka sakaling may pagkakataon ka pang umayos ang buhay mo kasi magtrabaho ka ng maayos, wala ka nang dadagdag na anak, asikasuhin mo na lang yung anak na iniwan sa'yo. Okay. You have 3 options. Ikaw ang mamimili kung alin doon ang kakayanin mo. Ayos? Ayos. It's 2:02 in the afternoon. I promise 3 others. Pero wala na tayong panahon. So magkukontinue tayo next week. Tandaan ninyo. Sa mundong ito, palagi magkakaroon tayo ng problema. Pero I keep on saying, in spite of the problem, life is beautiful. Okay, marami tayong problema, pero life is beautiful kung haharapin natin lahat ng pagkakamali natin, pupunta tayo sa Diyos at siya lamang ang pwedeng umayos ng buhay natin. Okay? So, namamaalam na po si Miss Malu Cervantes, ang inyong life coach ng bayan. Dito po sa ating very first professional life coaching on air program for the masses, mag-usap tayo, Miss Malu. Kung nagustuhan nyo yung episode na to, siguro after 2 days, i-download nyo na yan sa YouTube. Mag-usap tayo, Miss Malu. So, maraming salamat po sa inyo at magandang hapon po sa inyong lahat. Samahang pinagtibay na ng panahon. Walang iwanang samahan.